Alam mo ba, classmate, isa pinakamalaking factor para makuha natin yung mga gusto natin is the intention bakit natin siya kailangan gawin or bakit natin siya ginagawa. Example lang sa pagyayaman. Okay, no? Para mas maintindihan natin, classmate, meron tayong tinatawag na conscious mind at meron tayong tinatawag na subconscious mind. Ang subconscious mind, ito yung na-program na sa atin simula bata tayo. Ang conscious mind, ito yung pwedeng maging programmer. Pwede kang mag-reprogram. Example, ang subconscious mo, ang na-program na sa'yo yung pagiging mahirap. Na-expose ka sa mundo ng mahihirap, ang tingin mo sa pagiging mahirap is a noble na sitwasyon kasi di ba may kasabihan na ang mahihirap daw mahal ng Panginoon. Naririnig mo sa mga kapitbahay mo, kamag-anak mo na maganda maging mahirap, kaya akala mo okay yung pagiging mahirap, kaya lang bigla ka na-expose, gusto mo ngayon yumaman. Ngayon kung gusto mo ngayon yumaman, ang conscious mind mo ang sinasabi gusto mong yumaman, pero ang subconscious mind mo ang nakaprogram is hindi ka yayaman or mahirap ka. Ngayon mag-aaway itong dalawa. Magkakaroon ka ng mga iba't ibang inner voice na magsasabi sa'yo. Alam mo, nagsisipag ka na, gusto mong yumaman. May magsasalita sa'yo dyan, inner voice mo na, huwag ka nang yumaman, mahirap yan, huwag mo nang gawin. Tingnan mo, mga kilala ko na mayaman na walang nangyari. May ganun kang mangyayari. Kaya, kung hindi mo alam kung ano talaga pinaka-desisyon mo, mahihirapan po kayo. Kasi just like sa akin, since bata gusto ko talagang yumaman. Kaya therefore, ginagawa ko yung lahat ng bagay na magpapakayaman sa akin. Naalala ko dati, sabi nila para ka daw maging mayaman, dapat ang binabasa mo tungkol sa pagyaman. Eh di wala akong choice. I need to give up yung Aphasia magazine. Kasi even talagang gustong-gusto ko mag-collecta that time ng Aphasia magazine, kailangan ko siya give up kasi kulang ang pera ko. Kailangan ko bumili ng Entrepreneur magazine. O, isa na yun. Second, may mga kaibigan ako negative. Ibig sabihin, itong mga kaibigan ko hindi nakakatulong. Then anong ginawa ko? Nilet go ko sila. Kasi ang point ko, alam ko gusto kong yumaman. Eh bakit ako makikipagsalamuha pa sa mga kaibigan ko na iba naman ang gusto nila? Ang bottom line, kahit mawala may mga kaibigan ko, magkakaroon din naman ka new set of friends. Na ang kagandaan nito, itong mga new set of friends na to, same na kaming gusto. Yun ang nagiging pinaka-problem ng karamihan tao. We want to change, but we don't want to change. Ayaw natin baguhin yung ugali natin, ayaw natin baguhin yung circle of friends natin, ayaw natin baguhin yung mga skills na meron sa atin. Kasi even ako, I'm not good in public speaking. Actually, I really hate public speaking nung nag-aaral ako ng college. But since nakita ko sa industriya yung ginagalawan ko na kailangan ko maging magaling sa public speaking, kaya I choose na pag-aralan paano maging magaling na public speaker, paano maging effective, paano hindi maging boring. In short, pinag-aralan ko. I hate to read books. Hindi ako nagbabasa halos ng libro nung nag-aaral ako ng kolehiyo. Sadya lang na masisipag mag-aral yung kaklase ko, kaya ako nakagraduate. Pero nung nakita ko yung industry to, wala akong choice. Kailangan daw, ang mayayaman daw, nagbabasa ng libro, pikit mata. Bumili ako ng libro. Kahit nangihinayang ako, sabi ko, bibili ko ng libro. 2 bucket na to ng alak, mapakainom na ako nito, bibili ako ng libro. Pero binili ko. Unang basa ko, ang hirap. First page ko, it took me halos ilang minuto para matapos. Pilitan ang pagbabasa. Hanggang natuto ako magbasa, hanggang na-inlove na ako sa pagbabasa. And until now, nagbabasa pa rin po ako. In short, marami akong aging adjustment. Since I know my intention, alam ko kung ano yung gusto ko, dun ako nagkakaroon ng proper guidance sa mga decision makings na ginagawa ko. Kaya nga, classic, magiging mahirapan ka mag-decision sa buhay kung gulong-gulo ka kung ano ba talaga gusto mo. Career, love life, o gusto mong pasayahin yung buong angkan mo, buong kaibigan mo, dun ka mahihirapan mag-decision. But the moment you know kung ano yung gusto mo, it's so easy to make a decision na dapat lahat na nang gagawin mo, connected na papunta dun sa pinaka-gusto mo. Kaya kung gusto mong yumaman, dapat lahat ng desisyon na ginagawa mo tungkol sa pagyaman, lahat ng mga binabasa mo tungkol sa pagyaman, yung mga kaibigan mo, pinag-uusapan nyo lahat tungkol sa pagyaman, ultimo panonood tungkol din sa pagyaman. Kaya ganun lang kasimple, pinakasimple, huwag nyo masyadong guluhin. Where attention goes, the energy flows.